Saldi ko nahuli na. Aba, ay naku po. Baka eto nga yung sinasabi nilang witness. Baka ito yung sinasabi nilang witness na gagamitin nila laban kay Vice President Sara Duterte. Aba nako, tanginang yan. Ayan ang sinasabi natin. Mukhang may babaliktad. Siyempre, siguro, eh, para maging safe ang buhay niya, maging tawag dito, ma-safe yung buhay niya, baka ito yung kapalit. No? Mamaya, isusuruho natin yan mga banateros kung totoo pong nahuli na. Etong si Saldi ko ha. Isang kilalang personalidad ang gagawing witness laban kay BP Sara Duterte at sa lahat ng mga kilalang personalidad na ginigipit ng Administrasyong Marcos. Naku po mga banateros, sino kaya ito? So yun po mga banateros, mga kabiyaya, yan, Jay Guevara ulit, nagbabalik, no? At grabe nga itong pag-uusapan natin mapatungkol sa isang kilalang personalidad na gagawing witness laban sa mga Duterte at sa mga ilang mga senador na ginigipit ng Administrasyong Marcos ngayon. So syempre bago ang lahat, paki-like and share and subscribe itong ating YouTube channel. Paki-follow na rin po ang ating Facebook page sa JG Banateros at J Guevara sa TikTok. At syempre, sa lahat ng Banateros Brothers. So ngayon, dahil ako ay walang magawa at gusto kong magpapawis. So, papakialaman ko ngayon etong aking kwarto. Yan, may kita nyo, maliit lang ho yung kwarto ko. Yan lang. Yan, maliit lang yung kwarto ko. At ito na rin yung studio. Ayan, nandyan na yung iPhone. Ayan, binibenta ko na yan ha. Kasi nga, ganitong vlog na yung gagawin natin. Ganitong tema na ho. Para hindi kayo maboring, di ba? Kasi medyo, kahit ako tanungin, medyo naboboring ako dun sa nakaupo lang at daldal lang ng daldal, di ba? So maganda na rin to. At mga pagpapawis, nakita nyo nga, pawisan na nga ako ngayon. So ililipat ko. At di ko alam kung paano ko pagkakasyahin itong mga gamit ko na to sa bahay. Wala namang masyadong gamit. At ganito lang lamang po kaliit yung aking kwarto na ginagalawan dito sa amin. At ako ay nangungupahan lang ha. Nangungupahan, hindi ko sariling bahay ito. Pero ang pinakamaganda dyan, may aircon. Okay, shoutout nga pala sa napakaganda kong anak. Ayun, graduate na siya. Oh, so yan. Eto, ililipat din natin to. Etong tawag dito, etong studio natin, titignan ko mamaya kung ano yung space, kung paano siya i-set up. Kasi nga problema ko, ang laki din ng kutsyon ko, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. So mamaya pag dudugtong-dugtongin natin kung paano natin to masi-set up, no? So eto, hakutin na natin palabas ang mga damit. So yun, eto na nga. At ganyan ang itsura ng kwarto ko. So kailangan natin maayos. Ayusin natin ang gusto. Alright? Paano kayang gagawin to? Ano kayang gagawin kong ayos dito? Ang hirap pag ang liit ng kwarto mo, no? Ang hirap. Hindi mo alam kung paano mo pagkakasyahin yung gamit. Oo, yun yung mahirap dito. Ito, ilalabas ko na rin to para maging maluwag na rito. Tapos tong green screen ko, tatanggalin ko na din. Tatanggalin ko na tong green screen. Yung cortina, lalabas na yan. Gagawin ko na lang sigurong kumot yan. Pag may outing, isang malaking kumot yan. Oh. Tapos, eto, baka dito pa rin to sa loob. Yung mga, katulad yan, yung mga Louis Vuitton, yung mga wow, yung mga coach natin, yan, Louis Vuitton again, mga ano lang naman yan guys, mga ukay, oo. So, dito natin lalagay yan, puro bags dito. Alam mo, parang babae ako, so sa totoo lang, tingnan nyo, yung pangpabango ng bahay, oh. Para bumango, ayoko nang mabaho eh. Mukha lang akong mabaho, pero ayoko nang mabaho. So, yan oh. Eto, pangpabango to ng bahay. So, doon ko nilalagay yan sa parang umuusok. Makalimutan ko tawag doon. Ay, ang hirap. Paano ko gagawin ito?
So yung nga po pala, mega love shoutout sa mga OFW natin, hero abroad, saan man sulok ng mundo. Ingat kayo dyan palagi ha. Oo, at alam nyo naman na sarili nyo lang ang kakampi nyo dyan. Wala kayong kasama, kaya wag masyado rin magpagod. Wag magkayod kalabaw. Ha? At yung tax na binabayaran nyo sa Pilipinas, inuubos lang ng mga buhaya, ha? Kaya huwag kayong masyadong magpagod diyan. Mega love shoutout sa inyo lahat. Alam nyo, sobrang nagpapasalamat po ang buong Banateros Brothers dahil isa kayo sa mga pinaka talagang nanonood sa mga video namin, sa mga vlog namin, lalong-lalo na sa Vox Populi, sa SMNI, at isa din kayo sa mga talagang matatawag na buhay na bayani ng bansang Pilipinas. Yung pagtatrabaho nyo dyan, hindi lang yan para sa inyo, hindi lang pamilya nyo ang nakikinabang, kundi kami din po, buong Pilipinas ay nakikinabang sa sakripisyo na ginagawa nyo saan man sulok ng bansa. So ngayon, eto na, at gawin na natin. Eto, ang tagal ko nang gustong gawin to. Ngayon ko lang naisipang gawin. Yung mga gamit, ayusin. Ang tagal ko nang gustong gawin to, hindi ko nagagawa katulad nitong mga to. Yan, ngayon ko lang naisipan. Ang tagal ko nang pinagpaplanuhan na ayusin, tas itabi, kasi baka magagamit pa to eh. Yan. So ngayon ko lang napagtanto, ngayon lang napaisip. Sayang kasi. Mga to dito. Mga magagamit pa. Ito, kailangan yan. Ito, bagong-bago. Cord. Wala, nasan na kaya ang ganito ko? Ayan, diba? Magagamit pa siya. Ito yung mga nabibili kong gamit. Tapos, alam mo naman tayo, bili tayo ng bili. Tapos, hindi naman pala mapapakinabangan. Ang dami ko pang mga chuchiburechi dito. Ayan. So, masarap din ito mga pagpapawis paminsan-minsan. Para good health. Siyempre, so yun pag-usapan din natin yan kay yung bagong serye ng Itbulaga. Si Remulla. Oo, nagmala Tito Vic and Joey, nagmala Jose and Wally. Oo, parang alam niyo napapanood niyo sa One for All for One. Oo. Ganun na ganun ang ganap ni Maring John Vic Remulla. Ang nakakatawa doon, hatip na yan. Bago ka sana mag-declare ng isang ng isang panukala or batas, dapat sinusure mo yan. Hindi yung basta-basta ka. Diba? O katulad niyan ngayon, basta-basta mo lang i-declare yung nandito pala to Basta-basta mo lang dineclare yung hinayupak na bawal maghubad sa
public area. So although maganda naman nga sana yun, ilang beses ko sinasabi maganda yan. Kaso, sa mga iskinita, wag mong ipatupad na hinayupak ka. Wag mo ipatupad, putang ina. Eh, ang dami-daming dito pa pala to. Ang dami-daming mga kababayan natin na nasa looban, lalo't ngayong mainit na panahon ngayon, nakahubad, no, sa kanilang mga looban, sa kanilang mga iskinita. 'Di ba? Tapos ipapatupad mo yung ganyan na panukala mo. Ngayon, sumablay. Oh, may nagreklamo. Oh, ngayon, sasabihin mo ay pasensya na. Suri. Hindi ang gano'n na abala sa mga Pilipino, ganyan ng mga pinangtitikit, mga tinikita nyo. Paano yan? Doon lang kayo dumipende sa mga nag-viral. Kung hindi pa nag-viral yung lalaki na hinulin yung nakaubad, hindi nyo rin tawag dito, hindi nyo rin aasikasuhin. Pero although maganda rin yung ginawa ni John Vic Remulla na sinadya niya na kausapin yung taong yun. Pero alam mo, alam naman natin na alam mo yun, parang kita mo ngayon, sinusumbat niya na kesyo. Buti pa daw siya, pinuntahan niya daw. Diba? Buti pa daw siya, pinuntahan daw niya. Oo, hindi daw katulad ng iba. Nagsusuri sa camera daw. Sabi ko, katarantaduhan mo. Yan ang mahirap pag nag-aano ka ng batas. Tapos, tawag dito. Ay, grabe to. Nag-aano ka ng batas, tapos tawag dito, hindi mo pinag-isipan. O kulang ka sa utak. Ganon. Yan ang nangyayari, kapalpakan. So, nandito pa pala to. Unang-unang So, ito kasi dinidisplay ko dito sa kwarto. Hinahanap ko to, hindi ito lang pala. Buti ka mo nandito. No? Itong, tawag dito, itong ni Pastor, The Global Humanitarian Works of Pastor Apollo C. Quiboloy. Diba? I-display natin yan yung paikot. Marami na akong ganito Hindi ko lang naasikaso na i-display para kaya yan, yung kay John Vic Remulla, aral na yan sa'yo. So, susunod kasi, pag gumawa ka ng batas, kapag may sinusulong ka ng batas, putangin na kasi, pag-isipan mo maigi. Hindi yung sige ka lang ng sige. Para kang si bossing mo na si Marcos Kung ano yung maisipan, yun din yung gagawin. Yun, mga banateros, mga kabiyaya, medyo, yan, nakikita nyo, may pagbabago na. Oo, syempre nandiyan ang picture ni Pastor. Marami pa ako ilalagay diyan ng mga picture ni Pastor Apollo Quiboloy at ng mga Duterte. So dito yung mga sombrero natin, no? Oo, diyan din yung mga iba't ibang sombrero, yung bringing home, yung senatorial candidate ng PDP. At marami pa diyang iba na talagang may masasabi nating may sentimental value. So grabe. Sobrang pawis tayo at eto, nag-iba na tayo ng nandito na rin yung ating pwesto ng laptop katabi ng pinto. So titignan ko kung ano yung magandang posisyon para mas maganda po yung pagbablog natin. At ayun mapag-usapan na rin natin tong etong karambola. Karambola ng dalawang panig. Etong panig ni Marcos Jr. at panig ni Martin Romualdez mapatungkol dito kay Madriaga. Kahapon may video po tayo na etong si Madriaga ay hindi talaga si Marcos Jr. ang mastermind or hindi siya yung nasa likod kundi iba. So ngayon etong dalawang panig, kampo ni BBM at kampo ni tawag dito ni Martin Romualdez ay medyo nagkakasalungat. Hindi medyo, talagang nagkakasalungat sila ng kanilang mga opinyon. Kasi sinasabi ni Amy Marcos na sinungaling etong si Madriaga, sinasabi naman ni Claire Castro or tigapagsalita ng Pangulo na si Auntie Claire
na ano daw ang alam ni Amy Marcos. Ang inang tong hype na 'to. Alam niyo nakakabuwisit itong si Auntie Claire talaga, sa totoo lang. Alam niyo kung bakit. Paano hindi nakakabuwisit? Si Amy Marcos kapatid 'yan. Si Auntie Claire kailan lang sumulpot yang hayop na 'yan. Tapos ngayon may mas alam ka pa kaysa kay Amy Marcos. Katarantaduhan mo naman 'yan, Auntie Claire. Alam mo minsan, Auntie Claire, mag-ano mo, ayus-ayusin mo yung mga yung pag-iisip mo, ha. Ano na eh, ang sagwanan ng ano mo, ang sagwanan ng kaisipan mo, bire mo. Nung sinabi ni Amy Marcos na adik si Marcos Jr., sinabi mo hindi. Bakit, kapatid ka bang punyeta ka? Kagaguhan eh, no? So yan, isa sa mga kagaguhan ngayon na nangyayari. At ang masaklap pa dyan, mukhang naglalaglagan ang magnasnip, magpinsan. No? Mukhang naglalaglagan ng magpinsan, mga banateros, mga kabiyaya. Kasi alam naman natin na isa din si Martin Romualdez na maituturing na promotor sa paglabas ni Ramil Madriaga. At naghihinala rin tayo na nasa likod din si Marcos Jr. Pero may balita nga na hindi, kundi babae daw. So ngayon, ang nangyayari, nagkakasalungat, nagkakabanggaan. Iba yung sinasabi sa side ni Martin Romualdez, iba din yung sinasabi sa side ni Marcos Jr. Ganun kalupit, nakakatawa lang talaga. At ang malupit pa dyan, silang tatlo, yung tatlong side ni Amy, side ni Bongbong, at side ni Martin Romualdez. Puta na, nagkakarambola sila. Gumawa nga kayo ng GC, mga hayop kayo. No? Ang gulo-gulo nyo, pati kami naguguluhan sa inyo, mga hinayupa kayo eh. Ay, nako mga banateros, mga kabiyay. Alam naman na natin na yang si Madriaga isang pakawala lang. May paiyak-iyak pa nga, di ba? Pero hindi na bago sa atin yun, mga banateros. Ilang beses na natin nasaksihan yung mga ganyang drama. Yung ganyang mga scripted na pinagagawa nila, hindi na bago sa atin yan. Alam nyo yan. No, hindi na bago sa atin yan. At ang malupit pa dyan, dalang-dala na tayo at gas-gas na yung mga ganyang palabas nila sa atin. So yon mga banateros, ito na nga, pag-uusapan na nga ho natin itong mapatungkol dun sa witness na gagamitin laban kay Vice President Sara Duterte. At eto, breaking news. Saldico nahuli na. So pakinggan nun natin. Mainit-init na balita ngayong gabi, nahuli na po si dating Congressman Saldico sa siyudad ng Prague sa Czech Republic sa Central Europe. Pero po yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang social media post ngayong gabi. Ayon sa Pangulo, tinangkani ko na pumasok sa Czech Republic nang walang kaukulang dokumento. Dahil po dito, inaresto siya ng otoridad sa Prague ang kamisera ng Czech Republic. Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech government para mapauwi siya ng bansa. Okay. Dawit siko sa korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Siya po ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangkas ng pambansang budget. Dati na niyang tinanggi ang mga alegasyon. Pero sa kanyang serye ng mga Facebook videos noong nakaraang Nobyembre, dinawit naman ni Ko sa flood control controversy ang Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, ang Pangulong Marcos ang nag-utos sa kanya ng mga budget insertions at nakinabang daw ang Pangulo sa mga insertions na ito sa pamamagitan ng mga mali-malitang pera na deliver daw sa Malacanang, bagay naman na tinanggi ng Malacanang. No. Siko'y nahaharap sa patong-patong na kaso ng korupsyon na sinampa sa Ombudsman. May arrest warrant laban sa kanya ang Sandigan Bayan at may petisyon para ipahuli siya sa Interpol. Huli siyang namataan sa bansang Portugal kung saan meron daw siyang Portuguese passport. Aba. July 2025 nang magpunta Malupit. si Ko para magpagamot pero hindi na siya bumalik sa bansa at nagbitiw na rin sa pwesto. Mga kapatid, So yun nga na mga banateros, mga kabiyaya, nako, delikado si Saldico ngayon. Delikado si Saldico dito dahil alam niyo kung bakit. Una-una ho mga banateros, pwede siyang gamitin laban sa mga Duterte. No? Ibabali or ipapabali sa yung mga unang niyang inilahad, ipapabali nila. Tawag dito, babaliktad to malamang. Malamang sa malamang mga banateros. Bukas sa makalawa, iba na ang salaysay
ni Saldico, mapatungkol dun sa mga inilahad niya about kay Marcos Jr., about kay Martin Romualdez, about kay Lisa Araneta Marcos, sa kapatid nun, at lalong-lalo na kay Sandro Marcos. Malamang sa malamang. Hindi pa natin alam kung makukuha ng Pilipinas or ng administrasyon si Saldico. No, hindi natin alam. Pero kapag sa oras wala nang imposible na kayang gawin ng administrasyon. Lahat 'yan kayang-kaya nilang gawin 'yan. Dahil una-una, mapera sila, trilyonaryo sila ngayon, di ba? Alam naman natin na ilang trilyon na ho ang nawawalang pera sa kaban ng bayan. Ilang trilyon na ho ang utang ng Pilipinas. Kaya talaga matatawag natin sila ng mga trilyonaryo. So ngayon, ang nakikita ko dyan na maaaring gawin kay Saldico, gagamitin yan malamang laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang gagamitin nila. Dalawa lang yan. Pupuntahan ni Saldico. Pwedeng mamatay siya or ipapatay siya. Pwedeng gamitin siya laban sa mga Duterte. Ngayon na nahuli na siya. No? Ang maganda sana rito is wag sanang pumayag yung bansa. Yung bansang nakahuli kay Saldico, at ano bang bansa yun? Titignan natin SEC authorities. Saldico nasa kustodiya na ng SEC authorities. Di ko alam kung anong bansa tong hinayupak na to. So yun, sana hindi nga pumayag yung bansa na yan na kunin ng administrasyon na itong si Marcos. Pero alam naman natin na sa panahon ngayon, pera-pera talaga eh. Talagang kayang-kaya na nilang manipulahin lahat eh. Kayang-kaya nilang gawin yung mga bagay na imposible. Diba? Si dating Pangulong Duterte nga pero mo, Pangulo ng bansa yun, pero kinidnap nila at dinala nila sa dahig. Diba? Si Pastor Apollo Kibuloy, na isang pastor, isang reliyosong tao, 'di ba? Binastos nila, winalangya nila yung relihiyon na kay JC. So wala na talagang imposible. Wala nang imposible sa administrasyong Marcos. So etong kay Saldico, ang inaano ko dito, hindi naman sa kinakabahan ako dahil ilalaglag ni Saldico si BP Sara. Hindi ho ganun. Unang-una, kahit ilaglag niya si BP Sara or bumaliktad siya or iba yung sabihin niya sa atin, alam naman na natin kung ano yung talagang katotohanan. Alam naman natin kung ano talaga yung totoong nangyari at kung sino talaga yung mastermind sa nakawan, di ba? Tsaka hindi niya na rin pwedeng bawiin yun kasi nasabi niya na nung una yun. No? At kapag sa oras na bumaliktad si Saldico at ituro si BP Sara or ang mga Duterte na sila ang mastermind sa flood control scam, doon natin mapapatunayan na ginigipit lang siya ng administrasyon, di ba? Masasabi natin na, kaya mo lang sinabi yan dahil delikado ang buhay mo ngayon, dahil hawak ka na nila. Di ba? So, maaari talaga na gamitin si Saldico laban sa mga Duterte. Kaya dapat tayo, ito yung isa pang kaabang-abang na talagang masasaksihan natin. At baka nga ito nga yung bali-balita na gagawin nilang witness laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi bago pa mahuli si Saldico, may pinapaputok silang balita na may isang kilalang personalidad na kilala natin na gagamitin nila laban sa mga Duterte. Napaisip nga ako, mga banateros, na nung nalaman ko kaninang umaga, maya-maya biglang lumabas yung balitang nahuli si Saldico. Sabi ko, tama. Baka si Saldico nga ang gagawing witness laban kay Vice President Sara Duterte at sa iba pang mga senator na hadlang sa plano ni Marcos Jr. or ng administrasyon. Katulad na lang yan nila Senator Chis Escudero, former Senator Revilla, Senator Bato, Bongo, Villanueva, yung mga senator na hahadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Baka si Saldico ang gawin nilang pambato or gawin nilang witness para talaga masabi or baka talagang
para matuluyan yung mga senador na yan. So grabe, no? Tangina, ang tindi nila. Ang malas lang kasi ni Saldico, bakit ka nagpahuli naman? Dito, disclaimer, hindi ko po pinagtatakpan si Saldico, hindi ko siya pinagtatanggol. Hindi ko sinasabing wala siyang kinalaman sa mga nakawan, ha? Hindi ho ganun. Ang punto ko ho dito, hindi pa tamang panahon para magpahuli ka. Dahil delikado delikado talaga na mahawakan ka ng administrasyon. Kasi nga, pwedeng ikaw ang gawing witness laban sa mga Duterte or dahil hawak nila ikaw, pwede ka nilang hawakan sa leeg. At kung ano yung gusto nilang ipagawa, ipapagawa nila yan sa'yo. So grabe, no? Parang ang tadhana ay dumidepende na naman sa mga demonyo. Sa mga demonyo sa bansa natin. Oo, kasi kung iisipin nyo putay na, buenas-buenas talaga sila na nahuli nila si Saldico. Ang masaklap dito, kapag nahuli si Saldico, ay baka etong 18 Marines, no? Etong 18 Marines, bigla ring magkulasan. Sana naman po, wag naman po sana. Wag kayong matakot dahil nasa likod nyo ang bawat Pilipino. Naniniwala ho kami sa inyo 18 Marines. Sana wag nyo pong isipin na bumaliktad na or wag nyo pong isipin na matakot dahil nahuli na si Saldico, no? Kasi pwede rin kasing gawin na iitanggi ni Saldico ng mga tauhan niya, yung 18 Marines at si Gutesa. 'Di ba? Pwedeng ganyan ang ipagawa kay Saldico kasi no choice si Saldico, hawak siya. Pwede siyang anytime, sige, pag di mo kami sinunod, papatayin kita. Kailangan gawin mo to, papatayin ko pamilya mo, ito ganyan. Maraming pwedeng gawin kay Saldico, no, mga banateros, mga kabiyaya. Kaya sana mas talagang tutukan din natin tong issue na to at maging mas mapagmatsyag dahil iba po ito kakaiba tong balitang to ngayon. Talagang pag-uusapan ng buong Pilipinas itong pagkahuli kay Saldico. At eto pa, bagong balita. Ang daming pasabog ngayon. Ito bagong balita, mga banateros. May lumipad na daw papunta doon sa bansang humuli kay Saldico. So hindi natin matutumbok kung sino, hindi natin masasabi agad dito kasi mahirap na, baka kasuhan tayo, no? Pero may pagpipilian tayong mga tao, no? Maghulaan muna tayo ngayon. O sino bang personalidad ang pumunta doon sa ibang bansa para kausapin yung bansa or yung nakahuli kay Saldico para madala dito si Saldico sa Pilipinas? A. Boying Remulla. B. John Vic Remulla. C. ABC. AB. C. Lisa Araneta Marcos. Letter D. Sandro Marcos or letter. Ano bang sunod sa letter D? Or Marcos Jr. Nako. Sino kaya sa mga yan? Kakapasok lang hong balita na yan, no? Mula sa puting kabayo. Puting kabayo. Kahapon puting kalabaw, ngayon puting kabayo. Na lumipad na nga daw para kunin si Saldico. Talagang nagmamadali. Ito pa, malupit. Talagang ginulantang daw ni Saldico ang kalamnan or ang bahay ng mga buhaya dahil nagkulasan daw. Nagpatawag daw ng emergency meeting ang mga hinayu. Oo, ang mga hinayupak. Nagpatawag daw ng emergency meeting dahil nga dito sa pagkahuli kay Saldico at may isang taong gigil na gigil kay Saldico na gustong-gusto niya na daw makaharap si Saldico at kausapin na, bakit mo ko nilaglag, pre? Tangina, nagkukumahog sila ngayon, no? Parang mga talangka daw Para daw mga hito na kapag nilagyan ng asin, nagkukulasan. Tawag daw agad. Talagang bigla daw nagkumpulan. Emergency meeting, ito gawin, ito ganyan, ganito. Oo, talagang lahat daw ng pwedeng gawin ay gagawin nila para makuha nila si Saldico. Mga banateros, mga kabiyaya. Naku po.
talagang nagkukumaog sila para makuha lamang itong si Saldico at gamitin na naman laban sa mga Duterte. Yan na talaga ang mangyayari niyan. Yan talaga ang mangyayari niyan. Tsaka ngayon, medyo dalawa lang ang naiisip ko. Medyo 50-50 na kung mamamatay si Saldico or hindi. Kasi unang-una, alam na ng publiko na nahuli si Saldico. Kapag namatay si Saldico, isa lang ang pagbibintangan. 'Di ba? Ang administrasyong Marcos, si Martin Romualdez, Marcos Jr., yan lang dalawa ang mapagbibintangan sa oras na mamatay or ipapatay si Saldico. Ngayon, 50-50 dahil yung isa ay baka gamitin na lang nila si Saldico laban sa mga Duterte. Yan talaga ang mangyayari niyan. Tayo, hindi naman tayo natatakot. Kahit gamitin nila si Saldico laban sa mga Duterte, alam naman na natin ang punot dulo. Alam naman na natin kung sino talaga ang mastermind sa nakawan sa kaban natin. No? Alam natin kung sino yung mga sindikato na nandyan sa loob ng gobyerno. Alam nating lahat yan. Na kahit humarap pa si Saldico ngayon sa mga hearing sa Senado, sa Congress, at ituro si BP Sara, wala tayo ng pakialam dun. Dahil alam na natin ang katotohanan lahat. At syempre, hindi rin tayo didepende lang sa pagbaliktad ni Saldico. Mas paniwalaan natin yung mga unang sinabi ni Saldico dahil yon ay may mga ipinakita siyang dokumento at ebidensya. Malamang sa malamang kung ituturo niya si BP Sara Duterte na si BP Sara Duterte ang mastermind sa nakawan sa flood control. Malamang sa malamang walang maipapakitang ebidensya yan. Hearsay lang ang gagawin yan. Salita lang. Kwento. No? Ganyan lang ang gagawin niya ni Saldico. Kaya talagang ako, hindi na rin ako kabado or hindi ako kinakabahan na kung bumaliktad man si Saldico, hindi ako kinakabahan na mapapaniwala niya ang mga Pilipino dahil alam na natin ang katotohanan ngayon. 'Di ba, mga banateros, no? Yun nga lang, ang kawawa dito yung pamilya talaga ni Saldico at mismong si Saldico. Ewan ko lang kung pati pamilya ni Saldico ay hinuli or nahuli. Sana wag naman. Siyempre, kahit kasamahan si Saldico sa pagnanakaw ng pera natin, hindi naman natin pinapanalangin na mapahamak yung yung pamilya ni Saldico, 'di ba? Oo, hindi naman ho tayo ganoon dito. Hindi ganoon ang mga Duterte supporters, hindi tayo ganoon kademonyo. So, ayan na, mga banateros, naayos na natin, no. Oh, 'di ba? Medyo may kulang-kulang pa, may ayusin pa akong konti, pero just baka pinturahan or lagyan ng wallpaper yung yung pader. Okay na. Yan. So, lumuwag siya. Kaso, doon ako sa isang tabi magbo-vlog. Lumuwag siya at nagkaroon siya ng iba't ibang mga space, hindi katulad noon. Tinanggal ko yung kahoy doon, no, para maging maayos, oh, 'di ba? Maniwalas na siya, hindi na siya sabog-sabog. Masarap na yung pagtulog dito, sakto pagpasok mo. 'Di ba? Ayan. Ako nag-electric fan pa ako kahit naka-aircon. Ganun kainit ang aking katawan. So yun ang mga banateros at yan, natapos na tayo. Pagpahinga din. At ngayon, ito yung itsura ng studio natin ngayon. Nasa dito tayo sa sulok-sulok. Ayan, tinanggal muna natin yung mga doon yung igaan natin. Hindi ako nagkakama kasi feeling ko kasi parang malalaglag ako. Kaya nasa lapag lang yung kutsyon ko. Pero okay naman po yun. Hindi naman tatagusin ng lamig yung likod ko kasi may goma na sapin sa ilalim. So, hindi tatagos yung lamig. So, yun, no? Hanggang dito na lang yung video natin na tayong grabe yung mga balita talaga ngayon. No? At talagang kagimbal-gimbal. Ito, lalo na tong pagkahuli at pagkadakip kay Saldico. Baka bukas o sa makalawa, baka nasa Pilipinas na yan at hawak na yan ni Marcos Jr. Pero sa oras na biglang manahimik ang administrasyon o ang gobyerno mapatungkol kay Saldico, ay alam na natin kung ano ang nangyari. Kung sakaling biglang parang ma-wash out, biglang mawala ang balita about kay Saldico, 'di ba? Alam na natin, ha.
Oo, hindi ko na siguro kailangan pang sabihin kung ano yung ibig kong sabihin. Alam na natin sa oras na mawala ang balita kay Saldico, alam na natin kung anong ginawa kay Saldico. Dahil malamang sa malamang, tatanggi at tatanggihan sa magiging offer nila kay Saldico sa pagbaliktad kay Vice President Sara Duterte. So yun mga Banateros, hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat ulit sa suporta sa lahat ng Banateros Brothers, SMNI, sa pamilyang Duterte at syempre kay Pastor Apollo Siki Buloy. Maraming salamat. Mega love shoutout sa inyong lahat. Hindi ko kayo maisa-isa sa sobrang dami nyo. So God bless po. Ingat kayo palagi. And peace. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali